morning po, all for Christ Church, and welcome to our first Sunday celebration sa month ng December. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung mga nasa tahanan, palakpakan po natin ang ating nag-iisang Diyos na buhay. And to all our members and workers na nandito sa sanctuary, welcome. Sabi mo sa katabi mo, good morning. And Merry Christmas! Pasko na po, maligayang Pasko po sa bawat isa po sa atin. Kami po ay nagagalak na talagang sa buong taon ng 2020, here we are, about to celebrate itong Kapaskuhan po ng taong ito. Napakabuti po ng Diyos sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng All for Christ Church. And before we proceed, gusto ko lang pong i-announce na after this celebration right away ay meron po tayong Destiny class. Amen. So lahat ng mga estudyante, be excited na mag-online kasi right after our celebration ay meron po tayong Destiny class. 2020 ay hindi po sayang na taon. Sino nag-agree? Say Amen. Amen. Hindi po siya sayang. It is tough, very difficult for many of us, pero it is not tough enough para pahintuin ang ginagawa po natin para sa ating Diyos. Amen ba? Amen. And it is not difficult enough, mahirap para sa atin, para tumigil tayo, para gawin yung mga mabubuting bagay para sa Kanya. Napakabuti po ng ating Diyos. As we end this year, 2020, we want us to conclude it by discussing the one who gave us His life for us, who loves us unconditionally, the name above all names, the one that was invited and accepted as our Lord and Savior. Siya po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. His name is Jesus. Everyone, pwede bang sabihin mo, Jesus! Jesus is the name above all names. Above all names. It is all about Jesus. Ang pag-uusapan natin ngayong month ng December. Marinig ko pangalang yung name ng Jesus, ng ating Panginoong Jesus, ay punong-puno na ng pag-ibig sa akin, pagkauhaw sa Kanyang presensya. Kaya may I encourage everyone na nandito, and even in your homes, sa mga kanya-kanyang tahanan natin, even in other outreaches ng All for Christ Church, may I encourage everyone na talagang mag-focus tayo sa ating celebration. Just sit down. Kung kinakailangan tumayo tayo. Let's participate and give our 100% focus on our Lord Jesus Christ. Lahat ng ating gagawin ngayong umaga ay patungkol sa pangalan ni Jesus, patungkol kay Kristo. Amen. Pwede ba natin bigyan ng isang malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay? Hallelujah! Hallelujah! We praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for this day. Hallelujah. In Matthew chapter 1, verses 22 to 23, all this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, God with us. Hindi sayang ang 2020 dahil kasama natin ang Diyos. Amen. God is with us. Salamat aming Diyos sa inyong presensya sa aming kalagitnaan ngayon. And we even welcome your presence sa bawat tahanan po, O God. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, hipuin mo ang bawat puso, Lord, na makakapakinig ng inyong pong mga salita. And even as we lift your name, Lord, hayaan niyo po, Panginoon, na tanggapin niyo ang aming papuri, ang aming pagsamba sa dakila mong pangalan, Panginoon. Ikaw lang ang aming itataas sa aming kalagitnaan. Jesus, ikaw po ay napakabuti sa amin. Salamat sa pag-ibig mo na dalisay, wagas para po sa amin. And Lord, this pandemic is temporary, but your promises are permanent, O God. Salamat sa pangako mo at natupad siya dahil kami
ay ngayon ay nag-e-enjoy ng kaligtasan na meron po kami, O God. Thank you, Jesus. And all God's people will say, Amen and Amen. 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 This is the day that the Lord has made. We will lift up the name of Jesus. May we invite everybody to stand up to their feet and give Jesus one clap offering and some shouts of praise. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Praise the Lord. Let's lift up the name of Jesus. Hallelujah. Hey.
upon a rock. Now I know. I know, Lord, I need you. I need you. Though I will and fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Though our world may fall, we will never let you go, Jesus. That one name we will hold on to. Your name is Jesus. Jesus. Come on, let's worship Jesus. Worship you, my Lord, till the very end. Worship you, my Lord, till the very end. Let's lift our hands and say, worship you, my Lord, till the very end. Worship you, my Lord, till the very What with God the Lord Most High, hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. Didn't want the heaven without us. So Jesus, you brought heaven
Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Now we will sing this song again, yung bridge na part. And before we sing that song again, I want us to read or hear yung mga iba pang names ni Jesus na magandang ma-remind tayo. And as I read this or as we sing this song again later, I want you to claim who is Jesus to you. Amen ba? Sige. Let's start. Jesus is the Almighty God. He is the Alpha and Omega. He is the Apostle and High Priest of our confession. He is the author and finisher of our faith. He is the beginning and the end of the creation of God. He is the blessed and only potentate. He is the bread of life. He is the bright and morning star. He is the captain of the Lord's host. He is the chief shepherd, the chief cornerstone. He is the chiefest among 10,000. He is the desire of all nations. He is the door. He is Emmanuel. He is the everlasting Father. He is the faithful and true witness. He is the first and the last. He is the friend of sinners. He is God manifest in the flesh. He is God of the whole earth. He is the great shepherd of the sheep. He is the head of the church, heir of all things, the great I am, the perfect image of God. He is Jehovah. He is King of kings. He is Lamb of God. He is light of the world, the living bread, Lion of the tribe of Judah. He is the Lord of lords, Lord God Almighty, the Prince of Peace, resurrection and the life, the shepherd and the bishop of souls. He is the good shepherd. He is the great shepherd. He is the Son of righteousness, the true vine, the way, the truth, and the life. He is wonderful. He is your salvation. He is your provider. He is Jesus Christ, the Lord of the entire universe and all creation. Come on, praise the Lord. Hallelujah. Sing praise. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Come on, give praise to Jesus. Hallelujah. 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 There is power in the name of Jesus. Amen. And we declare healing, provision, salvation sa bawat tahanan na naka-tune in or nag-represent ng bawat isa sa atin sa araw na ito. Father, we thank you. And as we go on, Lord, sa aming pag-aaral ng iyong salita, be with us, give us understanding, open our hearts, open our minds, open our spirits, Panginoon, as we receive your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. One more best clap offering for Jesus. Hallelujah. Thank you, worship team. Amen.
Good morning po sa inyong lahat. Napakasarap po ang sumamba sa Panginoon, hindi ba? Matagal tayong medyo, by the way, ako muna si Pastor Emil Caballero. And gaya nga binabanggit ko kanina, matagal tayo na medyo talagang na-excite din na mag-gather as one. Although hindi pa talaga fully tayo pwede mag-gather as one because of the mga restrictions, pero napakasarap na talaga meron kang kasama na sumasamba, kasamang sumasayaw, nagpupuri sa Panginoon. Amen ba? And maging dyan sa ating mga streaming or sa inyong mga bahay-bahay ay masarap din naman magpuri. Pero syempre, iba talaga pag may physical na na physical with social distancing ang ating ginagawa. Alright, so ngayong umaga, tayo po actually ay merong bagong series na ilo-launch. Ito po yung tinatawag natin All About Jesus series. Since it's December, syempre dahil December na, first week ng December, ay malapit na talaga natin sineselebrate yung Kapaskuhan, ika nga. At itong mga panahon nito, sa kabila ng pandemya, maski meron tayong mga pinagdadaanan, ay tuloy na tuloy pa rin ang Pasko sa mga Pilipino. Amen? So, yung taon na ito has been very challenging sa atin. No? Simula January, pumutok yung taal, and then February, March, hanggang sa ngayon, inabot na tayo ng halos isang taon na tayo ay may mga pinagdadaanan sa ating bayan o sa buong mundo. Ang tagal na nating naka-quarantine. I'm sure yung iba sa inyo talagang giging-gigi ng lumabas, pero wait lang kayo hanggang talagang maklear ang mga limitations na ito at restrictions sa atin. Pero, kung titingnan natin sa ibang perspective, yung nangyayari sa atin ngayon, pwede natin siyang tingnan na yung pagkakawarantine natin ay isang cocooning season. So kung familiar kayo doon sa transformational cycle or process ng higad na nagiging paru-paro, di ba? Minsan nakakita kayo niyan sa mga puno-puno. Natin, nung bata ako, pag nakakita ko niyan, pinapatay ko yung higad eh. So nakakaawa naman pala later on kapag malaki ka na. Pero kagaya nung cocooning season ano ba nangyayari dun sa cocooning season? Merong transformational process na nangyayari. Ibig sabihin, yung higad, later on ay nagiging butterfly, nagiging paru-paro. So, sa atin ngayon, pwede nating tingnan yung situation na pinagdadaanan natin, yung quarantine period, although marami syempre affected dito, ay isang cocooning season sa atin. Ibig sabihin, sa buhay ng bawat isa sa atin, merong transformational process na nangyayari. Maaaring sa mga nakaraang buwan, God has been dealing sa bawat isa sa atin. Merong ginagawang pagbabago ang Panginoon sa puso at buhay ng bawat isa sa atin. And let me tell you, ang transformational process ay painful. Kasi meron mga dapat yan tanggalin, na dapat tanggalin. Meron namang mga dapat i-add. So the same thing with us. Some of you, baka dumaan ka sa crossroads during the quarantine period. Or yung iba sa inyo, nag-entertain, magrebelde. Nag-entertain, natigilan na yung pag-walk sa Panginoon. Magtutuloy pa ba ako sa aking pananampalataya or mag-give in na lang ako kagaya ng iba? And by this time, or sa time na ito, ng transformational process sa buhay ng bawat isa sa atin, He's removing wrong ideologies and principles sa buhay natin. May mga dapat matanggal na mga konsepto natin about God at mapalitan ng mga principles na ayon sa salita ng Panginoon. Bakit? Dahil meron siyang great plan for 2021. Naniniwala ba kayo doon? Sabihin mo nga sa katabi mo, yung mga nandito, meron siyang great plan for 2021. Kung ikaw naman nasa tahanan, sabihin mo dyan sa miyembro ng inyong pamilya, meron siyang great plan for 2021. Yo. Iba talaga pag physical, maingay no? Kaysa sa yung usual na naging normal tayo, nakatingin tayo sa screen. Tapos walang interaction, di ba? Pero ngayon talagang nadaman-dama mo, merong taong kaharap. Amen! Yan. So can you imagine, naging normal na sa atin yung online meetings? Diba? Dati-dati, ito mga online meetings, pang-corporate lang to eh. Webex tayo, GoToMeeting, ano pa ba?
ibang mga web conferencing normal sa mga offices yan. Pero imagine niyo ngayon, yung online meetings ay naging umabot na sa mga laman ng mga tahanan, maging sa ordinaryong mamamayan. Di ba? Halos lahat na nga merong Zoom eh. Di pa naman lahat, kasi yung tita ko wala pa. Pero napakarami na merong Zoom account. So naging normal na sa atin, maging sa ordinaryong tao. And before, napakahirap ng mag-invite sa live group. Kasi nga, physical, nagmi-meet kayo. Pero this time, ang dali na eh. Pag hindi ka available because of traffic, sige, Zoom na lang tayo, meron akong bibigay sa yung link. Nakakapag-invite. So, hindi actually hindrance yung location sa panahon ngayon para makapag-preach ka ng gospel for the Lord. Meron na kasing option to join online. Pero let me just remind you, ang mga pastors ng All for Christ ay gusto rin i-remind na bawat sa atin, na yun nga, unti-unti na tayong bumabalik sa normal. Yung normal na ganito, may physical na gathering, and siguro, baka nasanay na kayo, na tayo, na halos isang taon na nandiyan lang sa comfort ng inyong bahay. Baka nga habang nag-worship, nakataas pa paa mo eh. But what a powerful name. Nakataas ka ba yung mga... Okay lang naman din yun. Tinitingnan naman ni Lord yung puso ng bawat sa atin kung talaga nakafocus tayo sa Kanya. Pero we encourage you na make yourself ready sa mga darating na linggo. Kasi, yun nga, unti-unti tayo ay bumabalik na sa ating physical gathering at iba rin talaga yung merong physical na pagkikita. Daman-dama mo kasi din yung pagmamahal at pagkalinga kapag merong physical na interaction sa bawat isa. So hanggat maaari, we want you to join real time, live. Hindi nyo lang sana mapanood itong streaming nito via a recording. Kung hindi, habang nag-live streaming, nag-i-interact din kayo dyan sa comment section. So sabihin nyo dyan, Amen, yes, Pastor. Pag merong mga promises, may mga nabanggit sa pulpit na kiniklaim ninyo, mag-interact kayo dyan. And we are hopeful na talagang by 2021, unti-unti na talagang babalik yung ilang mga na-miss natin gawin, especially together pagsamba sa ating Panginoon. So this morning, so gaya nga binanggit ko kanina, meron tayong bagong series, the All About Jesus series. Pag-uusapan natin sa umagang ito, ano ba yung mga bagay na pwedeng ibigay ni Jesus for us? Although marami siyang pwedeng ibigay. Siyempre, kulang naman ng buong December, magbibigay lang tayo ng ilan. Sa mga susunod na linggo, ng mga naka-assign sa ating mga pastor, ay malalaman natin ano ba yung pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon. And this morning, ang ating pag-uusapan is about Jesus, giver of light to the world. Ang ating text ay John 8, verse 12. Tingnan nga natin. So sabi dito, sundan niyo ako sa John 8:12. Again, Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. And then jumping sa chapter 9, verse 5, as long as I am in the world, I am the light of the world. Siguro bigyan muna natin ng senaryo ba, before binanggit ni Jesus itong verse na ito, ay merong naunang nangyari. Ito yung kung saan merong isang sa panahon ni Jesus, merong isang babae na parang na siya ay nagtuturo doon sa courts of women, ang tawag nila, ay may dinala na isang babae na nahuli daw na nag-commit ng adultery. At ang sabi sa kanya, ano ba ang dapat gawin dito? Sabi sa law daw ni Moses, kailangan batuhin yung babae na yon. At dun sa kwento ay makikita natin na si Jesus ay lumuhod, ang sabi nga siya ay dumura dun sa putikan at nagsulat. So may mga nagsasabi ng mga scholar, ano daw yung sinulat niya doon? Ang sabi ng iba, maaring ang sinulat lang daw niya doon ay yung kasalanan ng mga nakapaligid. So halimbawa, ikaw, Winston, eto kasalanan mo. Sample lang to hindi totoo. O ikaw RJ, eto kasalanan mo. Tapos eto Myra, eto kasalanan mo. So yun daw ang sinulat. Tapos sabi ni Jesus, kung sino man daw ang walang may kasalanan, siya yung unang bumato. So ano nangyari?
unti-unti nag-alisan yung mga tao na nakapaligid doon sa kalagitnaan nila. And then, ang sabi ni Jesus sa babae, go on, ang sabi niya rito, ang pinatawad niya na yung babae, no, and go on and live your life of sin. Huwag mo nang gawin yung ginagawa mo dati. Kung hindi ka nila ginudge, hindi rin kita i-judge. So yun, kumbaga, kung isipin mo, actually sa panahon ngayon nangyayari yan eh. Sa panahon ng FB. Hindi ba, minsan meron mga nagpo-post na nabubuli yung isang tao. So may mga comment naman yung mga sangkatauhan na imbis na wag i-judge yung person, dinidikdik pa. Di ba? Napakalupit ng mundo natin. So, actually, after nun, and then sa sumunod na verse, doon na sa verse 12, si Jesus naman ay bumalik ulit doon sa temple courts at sinabi nga niya, I am the light of the world. So maaring ang context nito ay dahil nga doon sa nangyari na parang pagja-judge, na people are trying to judge yung woman na yon. So ginawa ni Jesus na sabihin niya na siya ang light of the world kasi nga napakadilim ng mundo natin eh. Pag sinabing madilim, punong-puno ng kasalanan. People are becoming judgmental. Naalala ko yung sa Itbulaga, bawal judgmental. Di ba? Tapos may silang shield na gano'n, di ba? Pero sa panahon ngayon talaga napakaraming judgmental. Well, we judge naman talaga, all of us, pero we should judge rightfully, based dun sa right na judgment natin, na principles ng Panginoon. So this morning, meron lang akong dalawang key takeaways na gustong iwan sa atin. So number 1, the light that Jesus gives us sight and understanding. Okay? Binigyan niya yung liwanag na binibigay ng Panginoon. He is the giver of light to the world. Ay nabigay sa atin ng sight, pangitain. Kasi ang hirap naman na nabubuhay ka na nasa kadiliman, hindi ba? Imagine niyo, naalala ko nung sa province, kasi mga teka, magbibilang lang ako ng onte mga 1987, dun sa probinsya namin, si bukid eh. Wala masyadong poste ng ilaw. Nung ako ay high school noon, naalala ko, galing sa party, party goers eh. Yung party doon, baryo-baryo ang layo. So parang ito hanggang Sukat, lalakarin mo, ganun. Wala nang tricycle noon, alas 11 na, 1:00 ng gabi, naglalakad kami. And walang ilaw. So imagine mo, kung matatakotin ka, Hobe, nandiyan ka ba? Kung matatakotin ka, talagang parang iisipin mo, baka merong sumulpot dito, di ba? Tapos ang hirap maglakad ng madilim. Hindi mo makikita. So imagine yung buhay na gano'n, walang ilaw, hindi mo talaga makikita yung dadaanan mo. Pero dahil sa mga improvements sa pagiging progresibo ng Pilipinas, unti-unti na nagkaroon ng liwanag ang buhay. Sabi nga ng Meralco, may liwanag ang buhay. Diba? Ang hirap ng walang ilaw, ng walang liwanag. So yung ilaw o yung liwanag na binibigay sa atin ng Panginoon, nagbigay sa atin ng ng sight para makakita tayo. Sight saan? Physical ba ito? Ito ay spiritual sight. Nung tayo ay wala pa sa Panginoon, we are living in this world blindly doon sa ating mga kasalanan. Blind din tayo sa ating own righteousness. Akala natin ang bait-bait natin. Pero hindi pala. Mukha lang mabait, pero maldita o maldito. Pero nung nakakilala tayo sa Panginoon, nagkaroon tayo ng tinatawag na spiritual lens. Di ba? Minsan may mga nakikita ka na parang sasabihin na, spiritual naman ito. Pero sa totoo lang, kasi nga na-open yung, ayoko sabihin third eye eh. Hindi third eye. Spiritual lens, yung spiritual eye mo, na-open siya na may mga time na kapag may nangyayari, na i-relate mo siya sa spiritual world, sa concept ng Panginoon. So we begin to see spiritually. Nagkaroon ka ng bagong pananaw sa buhay, panibagong pananaw. Dati walang-wala ka ng pag-asa. Parang katapusan na ng mundo. Ang tingin sa'yo ng pamilya mo, wala ka ng kwenta.
Ang buhay natin before ay madilim because of too many problems. Ano-ano mga problems yan? Pwedeng financial, relationship, yung tinatawag na self-worth, yung pagtingin mo sa sarili mo, napakababa. Bagsak na, may below the ground pa. Ganun kababa yung pagtingin mo sa sarili mo kasi wala kang kumpiyansa sa sarili mo. And sa panahon ng pandemic ngayon, usong-uso yung tinatawag na mental health. So nagkakaroon ka na ng mental health problems. Walang kinabukasan ang tingin mo sa sarili mo. Sa karir mo, parang yung trabaho mo, parang wala nang pupuntahan. Pero let me tell you, sa mga tao, napakarami na nag-testify, maski ako po, na nung nakilala natin si Jesus, nagkaroon tayo ng sight, hindi ba? And understanding. Pagkaunawa sa mga bagay na plano ng Panginoon sa atin. Dati puro ka reklamo eh. Pero ngayon, nag-iba na yung pananaw mo, nagiging thankful ka na. Halimbawa, ganito po. Nung last, mga 2 weeks ago, pumasok ako sa office kasi unti-unti na rin kami bumabalik sa opisina. Once a week lang naman ang assignment. So nagkukwentuhan kami ng aming project assistant. Siya yung nag-aasikaso ng mga documents namin. Pag may mga trips, siya nag-aasikaso nun. Kwentuhan kami about other NGOs. Sabi niya, ay, yung Oxfam, nagbawas ng trabaho. Yung Plan International, nagbawas ng mga staff. Sabi namin, buti ang Save the Children, hindi masyado affected, no? Wala nagbabawas. Eto na. Pagdating nung, ano ba ngayon? Nung Friday, nag-meet, meron kaming, nung Thursday, bigla ang meeting. Imagine mo, inabot kami ng meeting 7 p.m. Kasi merong in-announce na ang senior management team na magkakatanggalan daw, na hindi marirenew. Sabi ko, kala ko pa naman di tayo affected. So bigla na-apektuhan yung kumpanya namin. Kasi nga nagtitipid, hindi nila alam yung projection kung hanggang kailan nga ba tayo magkakaganito. So maging yung opisina namin na 2 malaking room, i-give up na yung isa na lang. Tapos lahat ay work from home. So syempre, isipin mo, kung medyo negative ka, ba naman yan, di sinabi sa amin yung hindi nakapagplano na maaga. Pero syempre, thankful ka pa rin kasi meron ka pa rin trabaho. Di ba? Although may binanggit na rin, ma-experience ko na to, walang increase next year, binanggit na. Pero still thankful ka pa rin kasi meron ka pa rin trabaho, hindi ba? So, yun lang eh. Dahil ikaw ay nakakilala sa Panginoon, nakita mo yung liwanag, nagkaroon ng ibang perspective. Kung dati puro negative, nakikita mo na yung positive things sa buhay mo. Mahirap din naman kaya yung puro reklamador, hindi ba? Gusto niyo bang kasama yung puro reklamador? Yung laging galit? Ang tawag ko doon, abu eh. Aburido. Okay? So, yun. Nung nakilala natin si Jesus, nagkaroon tayo ng panibagong pananaw sa buhay, new sight and understanding. Now, you begin to develop yung hope, kakaroon ka ng positivity, kakaroon ka ng faith. Lalong nag-i-increase yung iyong pananampalataya. Siguro to supplement etong aking point number 1, before ako mag-proceed dun sa point number 2, I want to introduce you yung isang person na nakasama natin dito before sa All for Christ Church. Itong tao na ito ay napunta sa church dahil merong siyang inaay na babae. Pero siya actually ay outcast na dito sa lugar, no? Local lang Tanyag ito eh. And gusto ko sa inyo mismo, marinig nyo mismo sa kanya, ano yung kanyang testimony. Siguro, before I proceed, let's hear from our brother, Arnakal Medina. Let's watch this video. Hello, good morning, brothers and sisters ng All for Christ Church. Ito po si Arnakal Medina. Ang tawagin nila ay Kal ng All for Christ. Ako ay magbabahagi ng isang karanasan ng panahon ako ay hindi pa nakakilala sa Panginoon. Dati po ako isang drug addict na gumagamit pa ng shabu. Ang buhay ko po noon ay walang direksyon,
feeling walang pag-asa sa buhay. Maraming may hindi sa akin, mga galitang kamag-anak sa akin dahil sa aking masamang bisyo. Tagal-tagal din akong gumamit ng droga simula nung nag-aaral pa ako. Ang buhay ko na ay nasa kadiliman at ako ay nabarkada ng gusto. Simula nung nakakilala ko sa Panginoon nakakilala ako sa Panginoon dahil may ginamit ang Lord na isang babae sa akin na upang pumunta ako ng church at para sundan yung babaeng aking gusto. Ngunit hindi naman niya ako kursunada. Ganun pa man ay patuloy pa rin akong pupunta ng church. Habang napupunta ako ng church, ng mga brother and sister doon na inaanyayahan ako na makinig ng salita ng Diyos, lalo na si Pastor Ramil. Siya yung sa akin, invite kung attend ako kung pwede ako matin ng Bible study. Yun nga, habang kahit na patuloy pa rin akong pupunta ng church, kahit na hindi ko makita yung aking pakay doon, hanggang sa na-realize ko sa sarili ko na unti-unti na ako nagbabago, na binabago na pala ako ng Panginoon. At kahit na hindi ko na sundan yung babaeng gusto ko, nakusunado ko, pumupunta ako ng kusa doon para makinig lang ng banal na salita at umatin ng church, ng worship. At yun, patuloy na akong sa pagbabago. Yung tiwala ng aking magulang at mga kamag-anak ko ay muling nagbalik ulit. At unti-unti naglinaw, lumiwanag ang aking buhay. Kaya pasalamat ako sa Panginoon na hindi ako nawala ng pag-asa. Dahil ang Lord ang siyang tunay na pag-asa. Dahil siyang ang magbibigay at magbabago ng buhay natin. Sabi nga sa Biblia, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone, the new has come. Ang buhay kong luma ay kinalimutan ko na. At ang aking bagong buhay ngayon ay siyang aking patuloy na aking nilalakaran hanggang sa pinakahuling sandali. Hanggang sa binigyan ako ng Panginoon ng isang pamilya, asawa at anak. At ngayon na nandito na ako sa Amerika, pinitisyon ako ng aking magulang dahil sa nakita niyang pagbabago sa aking buhay. Hindi siya nagdalawang isip na petisyon ako. At ngayon, nandito na ako sa Amerika. At patuloy pa rin nagtitiwala at naglilingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kung tayo may mga masasamang bisyo o may mga problema, huwag lang tayo mawala na pag-asa. Dahil meron tayong Lord na siya magkagabay at siya magpagbibigay ng lakas sa atin upang mapagtagumpayan natin ang ating mga problema. Maraming salamat mga kapatid. God bless you all. Yan, salamat sa kabuhay ng ating kapatid na si Cal Medina. So yung iba sa inyo, naabutan siya, parang I think nandito siya up until mga 2007. Kasi 2010 ay, or 11, nagkaroon ako ng chance makampunta ng US. Isa si Cal, doon siya nag-tour sa akin sa Amerika. Na naalala ko, side kwento lang, pinag-drive ako ni Cal. Napakatuloy niya magmaneho. I tell you. Imagine niyo, sa tuloy niya magmaneho, nagkamali kami ng liko, naunahan niya pa yung GPS na mag-iba ng ganun kabilis. So, pero praise God sa buhay ni Cal, na makikita natin, dati siya ay nasa kadiliman.
Gaya nga ng binabanggit niya kanina, ay siya ay drug addict. Ano, para mas ma-appreciate ninyo, no, nung nagsisimula si Cal dito, medyo hindi siya lagi nakaayos. Ika nga, alam niyo naman, pag medyo ikaw ay drug addict, napapabayaan mo yung sarili mo. So siya ay nagpe-pedicab driver dito sa may Tanyag, and may mga time dyan niya nagpa-park sa, wala pa itong kina Mr. Prieto na property yan, wala pa nakatayo dyan. Nandiyan siya, natutulog sa taxi, natutulog dun sa jeep, kasi inaabangan niya yung crush niya dito eh. So wala siyang tirahan, tinatakwil na siya ng pamilya niya. And kami naman, kami nila Frank dito, lagi kaming parang, medyo tayo alert. Alert tayo dyan, baka mamaya panikin tayo niyan dito. So, i-ready ko na sana yung mga natutunan ko sa sa Aikido. Kaso nakalimutan ko siya. Pero sa kabutihan ng Panginoon, over time, unti-unti, winelcome natin si Cal at nakita natin yung pagbabago hanggang sa nawala na yung pagkagusto niya dun sa babaeng crush niya kasi hindi nga naman siya crush. No? At later on, nagbago siya, nakita mo yung changes, napansin din ito ng ng nanay niya na nasa Amerika. So muli, nagbalik yung tiwala, binigyan siya ng negosyo, and then later on, pinitisyon na siya sa Amerika at siya nga ay nasa California ngayon. And then after mga ilang years, nakatagpo naman siya ng isa ring babae, Pilipina, na kung saan ay nagkaroon na siya later on ng family, sarili niyang family. Ang pangalan ng kanyang anak ay si Maris. Hindi ko alam spelling, basta yung accent na Maris daw. Siguro M-A-T-T-I-S. So, mga kapatid, kung sa buhay ni Cal nangyari ito, pwede itong mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin, especially sa aming mga first-time visitors. Maaring ikaw na nanonood dyan sa screen, may similar na story ka or nakaka-identify ka kay Cal. Or maaring hindi ka naman drug addict pero merong problema sa buhay mo na parang punong-puno ng kadiliman. Relationship problems, iniwan ka, pinagpalit ka, baon na baon ka sa utang, marami kang kagalit, marami naiinis sa'yo. Pero let me tell you, ang good news, mahal ka ng Panginoon. And gusto lang namin i-share sa inyo, before I proceed dun sa akin point number 2, yung ginawa ni Cal na paraan at lahat sa atin na nandirito para matagpuan na yung ilaw o yung liwanag na binigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Meron tayong tinatawag na ABCs of a good life. Itong paraan na ito ay paraan kung saan ikaw ay kailangang ma-realize natin na ito ang paraan upang ikaw ay maligtas at makasama sa piling ng Panginoon. Meron tayong 3 hakbang. Letter A, admit that you sin against God. Kailangan mo daw aminin sa buhay mo na ikaw ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. Gaano ka man kabuti sa iyong paningin or gaano ka man sa karumi sa harapan ng Panginoon, kailangan daw merong admission. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat daw ay nagkasala at hindi nakaabot doon sa holiness, sa glory ng Panginoon. Kailangan aminin, merong admission. Letter B, believe that God loves you and Jesus died for you. John 3:16, maganda sa Tagalog gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't binigay niya ang kanyang bugtong na anak at ng lahat ng sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So mahal ka ng Panginoon. Maaring sa pananaw mo ngayon, sa sarili mo, wala kang kwenta, wala nagmamahal sa'yo. Pero merong isang Diyos na nagmamahal sa'yo. Mahal ka ni Jesus. Ay kagaya ni Brother Carl, na dati yung kanyang mga kamag-anak walang tiwala sa kanya, unti-unti nagbalik ito nung siya ay nagbigay ng buhay sa Panginoon. So letter A, you must admit. Letter B, you must believe. Maniwala ka na mahal ka ng Panginoon. At namatay si Jesus para sa iyo. Letter C, confess Jesus as your Lord and Savior. Kailangan daw bigkasin ng iyong bibig na si Jesus ang iyong Panginoon at tagapagligtas. Romans 10:9, if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Napakalino na binabanggit. Kailangan merong confession, may admission. Kailangan maniwala, believe, and then you need to confess.
And to summarize all this, you need to accept Jesus as your personal Lord and Savior. Kailangan mo daw siyang tanggapin. Binibigyan ka ng Panginoon ng isang gift na kung saan kailangan mo lamang tanggapin si Jesus sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas. John 1:12, to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Nagsimula lang ito sa isang desisyon. Kagaya ng ating kapatid na si Cal, maaring mali yung kanyang motibo, o maaring dyan ay na-invite ka lang, natisod mo sa stream, sa feed ng iyong mga kaibigan na meron palang service dito, maka-attend nga. Hindi aksidente na nanonood ka dyan, kapatid. And ang gusto namin, ikaw rin mismo, maranasan mo yung liwanag na kami mismo ay naranasan namin at gusto naming i-share sa inyo. So kung gusto mong gawin ito, kapatid, mag-decide ka lang today, kailangan natin tanggapin ang Panginoon sa puso natin bilang Panginoon tagapagligtas. And I want to guide you sa isang maiksing panalangin. So kung nasaan ka man, sundan mo lang yung panalangin na ito. Just quietly dyan sa inyong lugar, sundan mo yung panalangin na ito and verbally, bigkasin mo ito as if this is your own prayer. So sundan mo yung panalangin ko sa umagang ito. Panginoong Jesus, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng kasalanan na aking nagawa laban sa inyo. Napakarumi ko, pero dahil sa inyong pagpapatawad, ako po ay inyong nililinis at lilinisin pa. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig at pagmamahal. Binubuksan ko, Panginoon, ang aking puso at hinihiling kita na pumasok sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maghari ka sa buhay ko simula sa oras na ito, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung sinundan mo yung prayer na yan, kapatid, ang sabi sa Bible, ang mga anghel sa kalangitan ay nag-rejoice dahil merong isang person na nagbalik loob sa ating Panginoon. Ginawa din namin yung panalangin na yan. And unti-unti rin namin naranasan yung changes, yung light na pinapakita sa atin ng Panginoon na binibigay niya sa atin. Unti-unti nagkaroon ng changes sa amin. And we can tell you, hindi kami nagsisisi na binigay namin ang buhay namin sa Panginoon. And kagaya ng ating kapatid na si Cal, unti-unti yung liwanag ng Panginoon sa buhay mo ay mararanasan mo. Bibigyan kanya ng sight and understanding. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Point number 2. So una, binigyan niya tayo ng sight and understanding. No? Pananaw at pagkaunawa sa kanyang mga salita. Number 2, the Jesus that, or the light that Jesus gives, give us life. Nagbigay siya ng buhay sa atin. Anong ibig sabihin ng life? Nagkaroon tayo ng new meaning, new purpose. Kung paano ang araw ay nagbibigay ng energy sa halaman, di ba? May tinatawag na photosynthesis. Na parang sinasabi, meron daw chemical reaction na yung araw, yung light, ay nagre-react yung plant. Kaya nagkakaroon siya ng energy. So the same thing. Sa spiritual realm, ganun din eh. The more we come to know Jesus, nagkakaroon ng spiritual reaction. Lalo tayo nagkakaroon ng excitement. Yung purpose mo dati na parang wala na, out of purpose ka na, muli na-renew eh. Yung passion mo to serve God na parang nag-dwindle, na-renew siya ulit. So, it gives us life, giving us a new purpose, new meaning in life, no? Merong renewed passion. Naalala ko yung isang game. I'm sure alam nyo rin ito. Yung pag may mga game na yung naglalaban, nagsasampay, nagwawalis, nagbubunot. Di ba paulit-ulit? Tapos parang may grupo-grupo. Tapos naglalaban, nagsasampay, nagwawalis, nagbubunot, naglalaban, nagsasampay, nagbubunot. Tapos sasabihin naman siya, nagbubunot, alam niyo yung game na yun, di ba? So minsan isip ko, ganun, halimbawa lang, yung buhay natin, ganun lang ba buhay natin? Naglalaban, nagsasampay, nagwawalis, nagbubunot. Parang paulit-ulit lang. Merong routine nangyayari sa buhay natin. O minsan, depende sa personality mo, kung gusto mo ng routine, di ba? Pero parang, medyo dagdagan natin. Buhay natin, naglalaba,
sa Europe, nagsasampay sa Asia, sa Japan, nagwawali sa Amerika, nagbubunot sa Africa. Hindi na pala uso bunot ngayon. No? Pero ang point lang dito, kapatid, maaring corny yung ano ko, no, yung illustration ko. Pero sa piling ng Panginoon, magkakaroon ka ng buhay eh. Maaring routine yung ginagawa mo, pero kapag meron kang renewed passion, new meaning, new purpose, new drive to do things, mag-e-enjoy ka sa buhay. Hindi man siya perfect, no, far from being perfect. Hindi naman talaga magiging perfect ang buhay natin eh. Pero pagkasama mo si Lord, yung liwanag ng Panginoon will bring life sa atin. Pwedeng simple lang yung buhay mo, pero very meaningful naman yung life mo sa Panginoon. Bakit? Ginagamit ka niya sa iba-ibang ministry. Sa ngayon na pandemic, tayo ay medyo limited yung ministry natin. Di ba? Unti-unti yung ushering ay meron ng usher. Dati wala namang, meron din yatang online usher, di ba? Meron tayong ginagawa, nag-greet sila doon. Yung security, mahirap naman online security. Paano mo babantayan yung mga ano? Wala naman tayong authority to, merong ano dito, merong impostor dito. Mahirap yun, ano? Pero sa ngayon, unti-unti na nagbabalik. And I'm sure na-miss nyo yung ministry na inyong ginagalawan. Hindi ba? PMIT natin, yung dancers, parang for a time, hindi rin tayo nagsasama ng dance sa recording. No? Imagine niyo yung buhay namin dito no, na puro recording lang kami. Ang hirap din naman, ano? Sabi ko, ang hirap pala maging recording artist. No? Every week nagre-recording eh. Buti sana kung gano'n na, nagmi-mix ka pa. Di ba? Tapos mag-edit pa. So pag Sabado at Linggo talaga, ano yan? Hectic yan. So ako, ginagawa ko, naalala ko, Monday pa lang, nagsisimula na ako para pagdating ng Sabado, medyo relax na tayo. Diba? Pero yun nga eh, minsan nakakapagod, pero dahil meron kang joy, merong meaning yung buhay mo, ginagawa mo pa rin siya. Amen ba? So in conclusion, remember to shine the light that Jesus gave us. Yung light na binigay sa atin ni Jesus, ang purpose niyan is para mag-shine din tayo sa ibang tao. Makita sa atin yung changes, makita sa atin yung liwanag. Sa school, maaaring ngayon, dahil limited pa yung school, pero sa opisina, pagbalik natin later on, dalangin natin na makita sa atin yung light na yon. Hindi yung pag nakita ka, punong-puno ka ng kadiliman. Kasi ikaw yung nagdadala ng problema sa grupo sa kumpanya. Again, never naman tayo magiging perfect pa sa mundong ito. No, hanggang sa tayo ay makapiling ng Panginoon. Pero at least, isang command ng Panginoon ay for us to become light. So to become the light of the world then. And merong isang verse sa Bible, Matthew 5:14-16. Dito tayo mag-end. And I'd like to call yung worship team. Matthew 5:14-16. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So si Jesus, binigyan tayo ng light. He gives light to the world. At tayo, na nakatanggap ng light na yon, para tayo mga solar panel or na may charger. Ito naman light na ito ay gagamitin natin para mag-light sa buhay ng ibang tao. Amen ba? And as we close, diyan sa inyong mga tahanan, we want you to join us as we sing this song and make this your prayer. Make this our commitment na tayo ay patuloy na magiging light of the world. Amen ba? Sige, tumayo tayong lahat and let's continue to worship the Lord through this song. Father, we thank you for today. Salamat sa reminder na patuloy mo kami binibigyan ng sight and understanding and life. And Lord, as we sing this song, Lord, we pray na talagang kami ay maging light of the world sa lahat ng aming ginagalawan. Lord, enable us at hayaan niyo, Panginoon, ang inyong grace ang patuloy po namin maranasan. Sa pangalan ni Jesus, we thank you, Lord Jesus. Amen.
gotta let the light shine. Verse 2. We are called to spread the news, tell the world the sacred truth. Jesus came to save, there's freedom in His name, so let His love break through. Sing together. We are the light of the world. We are the city on a hill. We are the light of the world. We gotta let the light shine. We are the light of the world. We are the city on a hill. We are the light of the world. We gotta let the light shine. We are the light, we are the light, we are the light. So let the light shine brighter. You are the light, you are the light, you are the light. Jesus, you are the light, we are the light, we are the light. So let the light shine brighter. Shine, shine, shine. Sing it together. We are the light of the world. We are the city on a hill. We are the light of the world. We gotta let the light shine. We are the light of the world. We are the city on a hill. We are the light of the world. We gotta let the light shine. We are the light of the world. We are the city on a hill. We are the light of the world. We gotta let the light shine. We are the light of the world. We are the city on a hill. We are the light of the world. We gotta let the light shine. Let the light shine, let the light shine. Let the light shine, let the light Amen. Amen. Come on, let's give the Lord another clap offering that He deserves. And a shout of praise. Come on. Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat, Pastor Dad, si Pastor Dade, for reminding us to keep on shining for our Lord Jesus Christ. Kanina nga nakita ko si Shai eh. Hello Shai. After 9 months nakita ko si Shai ng personal. Napakanta ako ng ano, Shine, Jesus. Ayan po, no? Talagang sa panahon pong ito, Desyembre na, pwede kayong maupo muna sandali. Lahat ng mga naririto, ito yung mga nasa tahanan, pwede rin po kayong maupo muna. It will take about mga 45 minutes. Another preaching pala, no? Magandang paalala ngayong month ng December as we remember yung birth ng ating Panginoong Jesus, na talagang patuloy tayong magliwanag sa lahat ng pagkakataon. Amen ba? Sabihin mo dyan sa malapit sa'yo, magliliwanag tayo. Parang mahina, hindi ko kayo maramdaman. Yun, alam ko nadinig nyo po sa inyong mga tahanan. Pinagpalang umaga po sa ating lahat, sa lahat ng mga naririto ngayon sa ating sanctuary. Good morning! Yan. At sa inyo po na nasa kani-kaniyang mga tahanan, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ay aalalahanin po natin ang pag-ibig ng Diyos 2,000 taon na ang nakalilipas. Hihilingin ko po sa lahat na ihanda po natin ang ating mga sarili sa napakahalagang pag-alala na ating gagawin this morning. Ang sabi po sa unang Korinto, chapter 11, verses 27 to 29. Pakinggan niyo po ito.
Kaya ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kaniyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kaniyang sarili. Mga kapatid, ang communion po o banal na hapunan ay nahahati sa tatlong mahalagang kaganapan na dapat lagi nating alalahanin. Una, it talks about commemoration. Unang letrang C. Commemoration. Ibig sabihin po ng commemoration, ito ay pag-alaala sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Maraming taon na ang nakakalipas. Pangalawa, may ikalawang letter C, celebration. Sa tuwing nagko-communion po tayo, we celebrate. Somebody say celebrate. Ayan, ibig sabihin po nito, pinagdiriwang natin. Nagbubuni tayo sa kabutihan at tagumpay ni Kristo sa cross. Ulitin ko nagse-celebrate po tayo. Yan, pag inaalala po natin ang communion. At pangatlo, ito po ay isang covenant. No? Ang covenant po, ibig sabihin, nakikipag-isa po tayo sa mga plano at nais ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? So today, sa umagang ito, as we remember the sacrifices of our Lord Jesus Christ through the love of our loving Father, ay makikipag-covenant po tayo sa Kanya. Ito pong tatlong bagay na ito ang mahalagang paalaala na dapat nating maunawa ang lahat bago po tayo mag-communion. Kaya, ang sabi po sa 1 Corinthians, unang Korinto 11:23-26, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. Ito po. Pagka pala pandemic, magic flakes na po ang gamit natin. Ayan. Sabi po dito, verse 24, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Mamaya nyo na po kainin. Sabay-sabay po natin gagawin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo po tayong lahat, kayo na nasa inyong mga tahanan, I will request you to stand up also bilang pag-honor sa ating Diyos at Panginoong Yesus. And as we remember this sacrifice that Jesus did for all of us para maranasan natin itong kaligtasan na ito, let's put it in our hearts na hindi yun natapos doon. Merong pinagagawa ang Diyos sa atin, and that is to shine for Him, to make Him known into the world. And as we remember His goodness, sabay-sabay po natin, yung mga nandito po sa sanctuary, bahagyaan nyo pong alisin yung inyong mga PPEs, Pagkatapos po ay ibalik nyo rin agad para po tayo ay makasunod, Kanin po natin ang tinapay na sumisimbolo sa katawan ng Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan, at sabay-sabay din po nating inumin ang katas o juice na sumisimbolo sa banal na dugo ni Kristo na nagbibigay sa atin ng kagalingan laban sa anumang karamdaman. Let's eat the bread and drink the juice.
natin ating dalawang kamay. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa pag-ibig mo sa amin. Lord Jesus Christ, we thank you for submitting to the will of the Father. Thank you for loving us as well and saving us and giving us a new life. All glory and honor belongs to you, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sigaw po natin ang sigaw ng tagumpay. Hallelujah! I would like to call on Pastor Aline. Thank you, Pastor Fer. Pwede po nating ilapag muna yung ating mga kupita po and tumayo po tayo ng patuloy. Hallelujah. Great things are yet to come bago magtapos ang 2020. At dahil po dyan, hindi ko po alam kung mayroong mga pangangailangan po ang bawat isa po sa atin. Sa bawat nandiyan sa tahanan, maaaring ikaw ay mayroong pangangailangan pinansyal, or meron kang pangangailangan na kagalingan sa iyong physical na katawan, pamilya mo o ikaw mismo, or meron kang special need for a certain thing na kailangan mo. Ngayon ay pwede tayong lumapit sa Panginoon because our God is a giver of light and life. Ang gusto ng Panginoon ay bigyan tayo ng isang buhay na maganda, maayos at punong-puno ng pagpapala. Ang Diyos natin ay buhay. Say Amen. Amen. Ang Diyos natin ang tagapagbigay ng liwanag. Hallelujah. Sa lahat ng merong mga pangangailangan, pwede bang itaas mo ang iyong kamay? Whatever that need is. Naniniwala tayo at samahan niyo akong maniwala na sa pagtaas ng ating mga kamay, All for Christ Church family, ang Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan, as long na yan din ay para sa kabutihan mo, alam natin na ang ating Diyos Ama, ipagkakaloob niya ito sa panahon na kanyang itinakda. Aming Diyos Ama, sa lahat ng mga nakataas ang kamay at patuloy na nagtitiwala po sa iyo, ikaw ay makapangyarihang Diyos. Wala pong imposible sa iyo. So whether pangangailangan sa relasyon, kailangan ng healing, Lord, kayo ang umabot sa bawat tahanan, bawat pamilya. Ang dalangin namin ngayong Pasko, ang bawat relasyon ay maayos po, aming Diyos. And aming Ama na nasa langit, dalangin ko rin po kung merong mga pangangailangan, special needs, kailangan ng trabaho. Lord, walang imposible. Kahit magtatapos na ang taong ito, pwede kang magbigay ng trabaho para po sa iyong anak. The best job in the name of Jesus. And Lord, I pray, wala man 13 month, wala man bonus, pero ang pagpapala mo ay mag-umapaw sa bawat tahanan. Lord, you will provide for every need. Lord, kung meron nangangailangan ng bahay, kayo magbibigay ng bahay. Kailangan ng lupa, kayo magbibigay ng lupa. Lord, kailangan, Lord, ng pambayad sa mga bills. Lord, kayo po ang magbibigay po nito dahil kayo po ang Diyos na buhay tapat sa amin, O God. And Lord, kung meron man nangangailangan ng kagalingan, I pray in the name of Jesus. Lord, abutin mo ng iyong mapagpalang kamay, yung kamay, makapangyarihang kamay mo, Panginoon, na siyang umabot sa bawat isa. Kung meron kang karamdaman, kapatid, ilay mo lang yung hands mo doon sa mga parte ng iyong katawan. O meron kang kapatid o kasama ka mag-anak na kasama mo ngayon sa bahay, hawakan mo lang siya and declare God's healing to her or him. In the name of Jesus Christ, our God who died on the cross, na ngayon ay talagang ine-enjoy namin ang buhay dahil sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. We claim your healing, O Lord, in the name of Jesus for your children. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng katugunan sa aming panalangin. Thank you, Lord, because we know you hear our prayers. Thank you, God. In Jesus' name we pray, and everyone will say, Amen, Amen, Amen. Sabihin mo, I am the light of the world. Ngayong araw ng Kapaskuhan, patuloy tayo magliwanag. Maraming tao nangangailangan ng Kristo. Ipagsabi natin ang
kabutihan ng Panginoon, ang gospel ng Panginoon sa ating buhay. Church, All for Christ Church, taas natin muli ang ating dalawang kamay. And Father, I pray as your servant, I declare your blessing to be upon your people. Lord, pagpapalang umaapaw po, O God. Let your joy, your peace, your comfort, O God, be upon your people and those who are hopeless. Lord, give them hope, O Lord. Fill their hearts with hope, O God. I declare that to your people, O Lord. Marami pong salamat and all the glory belongs to you, our Savior, Jesus Christ. And all God's people will say, Amen and Amen. Hallelujah! Hallelujah! And always remember that this is your church. This is your home. Come and join us because we are all for you. We are all for Christ. Thank you.